Ngayon, balikan natin ang kwento na yumanig sa Arizona, kung saan naglabas ang pulisya ng 2 ransom notes para makakuha ng lead sa kaso ng ina ni Savannah Guthrie, isang Amerikanong TV host. Ang unang sulat ay itinuring na kapanipaniwala. Humihingi ng milyon-milyong dolyar sa Bitcoin. Isa pa, sinabi na namatay si Nancy Guthrie kaagad matapos dukutin malapit sa Tucson 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi mapatotohanan ng tanggapan ng sheriff sa lugar at ng pamahalang county ang kanyang pagkamatay. Aktibo pa rin ang investigasyon. Pero para makahabol tayo sa balitang ito at dahil na rin sa mga pinakabagong pangyayari, kasama natin ngayon sa studio ang ating host at correspondent, si Natasha Kirchik. Natasha, maaari mo ba kaming bigyan ng paliwanag kung ano talaga ang nilalaman ng mga ransom notes na ito? Ano ang kanilang ibinubunyag at bakit sila inilalabas na yon? Sa totoo lang, napakasakit ang kwentong ito. Si Savannah Guthrie, kilalang TV host sa Amerika, ay nawalan ng ina na 84 na taong gulang nang dukutin ito noong Enero 31 sa kanilang bahay. Hindi siya dumalo sa virtual na serbisyo sa simbahan. Kinabukasan, kaya napansin ng pamilya ang kakaiba. 6 na buwan na ang lumipas, wala pa ring impormasyon kung sino ang may gawa walang nito. bagong info o Wala talagang pag-usad. bagong impormasyon. May video ng armadong nakamaskarang tao sa labas ng bahay namin at may nahanap na guwantes malapit doon. Walang DNA roon na matukoy nila. Kaya sa puntong ito, ang sitwasyon ay naging masasabi nating desperado na. Naglabas ang pulisya ng 2 ransom notes para may makatutukoy sa estilo ng sulat kamay at makapagbigay ng impormasyon kung sino ang posibleng dumukot. Tingnan natin ito. Ayan, yung ransom note pala na binanggit mo. Sa madaling sabi, diretsahan, talagang hinihingi lang ang ransom demand, parang negosyo lang, $4 na milyong sa Bitcoin sa loob ng ilang araw, tapos tumaas pa ulit sa 6 na milyong dollar. USD na dapat bayaran bago, alas 5 p.m. sa Lunes. Inilabas ito 2 araw matapos siyang dukutin. Makikita mo rin sa dulo na may puting smartwatch sa sahig sa paanan ng kama at sirang puting floodlight sa likod ng bahay. Iyon ang detalyeng isinama ng taong ito para patunay ang kapanipaniwala ang ransom note, kaya kapanipaniwala ito sa pulisya. Kaya inilabas nila ito. Parang sulat negosyo ang dating kapag binasa mo. Pero ang pangalawang sulat ang namumukod ng irito. Ibang-iba ito. Tingnan natin, ilabas na natin kung maari. Sa taong labis na nadismaya sa nangyari, tingnan natin ang pangalawang sulat, mga kaibigan. Kung maaari nating ilabas ito. Ang pagkadismaya. Tingnan ng mga dumukot. Kaya sa madaling salita, itong dumukot na ito, kung siya nga ang parehong tao, ulitin ko, hindi pa natin alam. Hindi pa ito itinuturing na kapani-paniwala. Sabi niya, hindi namin naisip kung gaano siya kaluba. Pasensya na, hindi namin naunawaan ang seryosong kondisyon niya. Wala kaming intensyong saktan siya. Namatay siya matapos siyang kunin. Naniniwala kami na may kinalaman ito sa puso. Inilibing na siya sa kalikasan at wala na magagawa para mabago ang nangyari. Taos-puso kaming humingi ng paumanhin. Malinaw na iba ang pananalita rito. Tunog emosyonal siya. Ang tanong, kapanipaniwala ba ito at may makikilala bang tao rito? Pasensya na. Upang matukoy mula sa sulat na ito ang mga pahiwatig kung sino ang posibleng gumawa ng krimen. Kaya sa puntong ito, ano na ang alam natin? Ibig kong sabihin, ito. Una, yung mga larawan ng mga nakamaskara na umaatake dito ay nakakatakot. Malinaw na may foul play rito. Hindi rin ito unang beses. Naglalabas ng sulat ng suspect ang mga investigador para matukoy sila sa ganitong siguradong mga kaso. hindi. Alam mo, gumana na ba ito dati? Gumana ba talaga ito? Oo, gumana na talaga. Kaya ang pinakasikat na kaso ay kay Ted Kaczynski, kilala bilang Unabomber. Noong dekada 90, nagsagawa siya ng pambansang kampanya ng pagpapadala ng bomba sa Koreo bilang lokal na terorista. Nakapatay siya ng 3 tao sa mga kampanyang iyon at tinawag na Unabomber dahil tinatarget niya ang mga universidad at airline, kaya Unabomber, University at Airline Bomber. Naglabas siya ng manifesto at noong 90s, sinabi ng pulisya na ilalathala nila ito sa diaryo, umaasang may makakakilala sa estilo ng pagsusulat. Ang mismong kapatid niya ang nakilala at nagturo sa kanya, kaya siya nahuli. Pero ngayon, dahil sa ChatGPT, mahirap na malaman kung totoong sulat kamay pa ang mga liham. Maaring isa lang itong, alam mo na, mensaheng likha lang ng AI ang nasa mga liham ng pantubos na ito. Kaya, siguradong magiging interesante kung may totoong reaksyon sa paglalatala ng mga liham na ito. Damang-dama ko ang pinagdaraanan ng pamilya nito. Malinaw na mahirap ang sitwasyon. Natasha, salamat sa pagdadala ng pinakabagong balita.